Okay, tayo mag-upisa sa ating Tuesday Bible Study with Pastor Jay. Ang sino pray last week? Ikaw na? Ako na. Let's pray. Kilang Diyos, tumuli kami sa aming Tuesday Bible Study. Every tanghali, Panginoon, salamat sa opportunity na makapag-aral kami ng iyong mga salita. Salamat din sa patuloy na paggabay mo kay Pastor Jay. Kasama lagi namin every Tuesday. Salamat sa paggabay mo. Muli, Lord, ikaw po magbigay sa amin ng katuruan tungkol sa iyong mga salita at may sa buhay namin. Salamat po sa biyayang ito. Lahat ito aming binabalik papuri. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, mga kapatid, magandang tanghali ulit. So tuloy tayo sa ating series tungkol sa paano tayo ma-impluensyahan ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Last time, yung ating discussion is the mind. Ngayon naman yung emotions. Sabi nga, pagka pinag-uusapan ang pagmamahal sa Diyos, madalas ay binibigyan ng emphasis yung heart. Definitely yung heart, yan yung seat of emotion sa alam natin ngayon. Alam niyo dati, ang sinasabi nilang laman loob na nagre-represent sa emosyon. Sa Pilipinas, atay. Sa mga Hebreo, kidneys. Ang mga Greeks ang nag-introduce ng heart. So, iba-ibang laman loob. Somehow siguro, yun nga. Kaya sinasabi na it's something internal. Pero pag pinag-uusapan kung ano man yung laman loob na nagre-represent, very important, na ang tao talaga, maraming mga faculties kung tawagin natin. May thought process, nag-iisip siya, and may emotions. So, tingnan natin, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan about emotional health. Tingnan muna natin yung isang passage. It's mga awit, 147, talatang 3. Psalm 147:3. Financial pa yung last week. Financial last week, financial. Yung emotional, ngayon lang natin ngayon pa lang. Verse 3. 7 verse 3. Yaong mga pusong wasak ay kanya nang lunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Okay. So, pag tinignan natin itong sinasabi dito, alam naman natin ang Panginoon ay manggagamot. Ang Diyos ay, kung tawagin natin, ay healer. Madalas, ang association natin sa concept ng healing, madalas yung physical lang. Ano ba yung mga physical? Karamdaman. Ano yung mga pinagaling ng Panginoon na unusual. Mayroong taong bulag since birth, pinagaling. So, unheard of yun. Bakit? Usually, yung mga nabulag, either temporarily o nabulag during sa kanyang buhay, yun ang nakikita dating napapagaling. Pero may pinagaling simula pagkabata ay bulag, ibang usapan yun. So yun yung nagawa ng Panginoon. Nakapagpagaling ng ketong, nakapagpagaling ng paralitiko. Well, in a sense, yung healing hindi limited dun sa physical ailments. Pag sinabing pinalayas yung masamang spirito, meron kasing inclusive na ginagawa yung masamang spirito na bodily harm sa tao. So sinasabi din yun, it's a form of healing. Kasi yung pinaka-espiritu na nagdudulot ang word ay malevolence. Gumagawa ng kasamaan sa tao. Kasi may bata, di ba, hinahagis ang sarili sa apoy. May mga pagkakataon na yung tao, kinakailangan mapaalis yung masamang spirito para yung mga ailments maalis din. O yung mga ginagawang pananakit. So, very important, nakasama yun sa healing. Pero may pangatlo. Madalas sa mga dinideal din ng Panginoon, pag pinag-uusapan natin yung healing, ay may mga kasalanan. So pag sinabing may kasalanan, bakit din healing yun? Well, definitely, may spiritual healing. Kasi yung taong nagkasala, ang kailangan niya ay acceptance, love and belonging, kinakailangan niya ng restoration. So yung mga internals yun. Tingnan natin. Pag sinabing healer ang Panginoong Diyos, nandoon yung kanyang pagpapagaling sa broken-hearted. So ano yung mga kailangan daw natin? Well, isa sa mga principles ay yung paghahayag. Tawag natin doon revealing yung ating mga hurts. Usually, pagka pinag-uusapan ang tinatawag natin yung mga experts, meron silang sinasabing 3 levels. Yung first level, bakit kinakailangan mong aminin yung iyong nararamdaman? Pwede ba nating itago yung ating mga feelings or sa loobin? The answer is yes. Bakit? May mga times, ang
tawag doon ay sweeping under the rug. May nararamdaman kang negative, pinalalabas mo, okay ka. Pagtatakpan mo yung damdamin, hindi mo ma-deal. Bakit? Kasi pag pinagtatakpan mo ang emotions ng tao, meron siyang pamamaraan para i-corrupt ka. Pag negative yung emotions, nagdudulot na pati yung reactions ng tao and behavior nagiging negative. So hindi man kita ng iba, hindi alam ng iba, lalabas eventually. Ano yung mga patunay? Galit. Galit is one. Yung galit na nandoon sa loob, kunyari sabi mo, okay lang, wala lang yan. Magugulat ka, bukas makalawa, kung hindi ka maging magagalitin, irritable, sumasabog tayo. So lumalabas siya. Pangalawa, hindi siya normal na hayaan lang dyan. Bakit? Minsan iniisip natin pag hindi mo pinansin, diyan makaka-apekto. Hindi, yung design talaga eh. Kaya ang Panginoon mamaya makikita natin. Gusto niya i-deal natin ng maayos. So, number one is revealing the truth. Aminin mo muna sa sarili mo, ano yung pinagdadaanan mo. Aminin mo sa sarili mo, ano yung nararamdaman mo. So, yun yung tinatawag nating paghahayag. May pangalawa. Ang prayer is a privilege. Pwede mong kausapin ng Diyos. Pero hindi lang yan puro supplication. Ano ba ang supplication? From the word supply. Humingi tayo. Tama lang, binibigay ng Panginoon yung access na yun. Humingi ka, nagbibigay siya. So, isang part yan ng prayer. Part din ng prayer, yung tinatawag nating confession. Kasi may guilty, may shame, at merong pressures within. At meron din yung tinatawag natin just being honest with God, conversation na. Panginoon, ito po yung pinagdadaanan ko. Nakaka-unburden yun. May pangatlo. Kailangan mo rin, bakit tayo binigyan ng Panginoon ng opportunity to socialize? Merong interaction with people. Kasi yun ay nakakatulong din para ma-ease out yung mga dala-dala natin. So tatandaan natin, tatlong yun, lahat yun nakalagay sa scripture. Tingnan natin yung ilan sa mga passages na pwedeng makatulong sa atin. No? Yung first ay Psalm 39 verses 2 to 3. Psalm 39 verses 2 to 3. Ako'y sadyang nananahimik. Wala akong sinasabi. Hindi ako nagsalita maging tungkol sa mabuti. Ngunit ngayon lalong naghihirap ang sarili. Ako'y lubhang nabahala. Nangangamba ang puso ko. Habang ang aking iniisip, lalo akong nalilito. Hindi ako makatiis ang sabi ko ay ganito. Okay. Tingnan mo, no? Yung tao, tahimik siya. Wala yung event na yan. Nakalipas na yung event na negative eh. Pero during that time, yung eksperasyon ng salamista, yun sabi niya, ako lang mag-isa sa aking pagsasarili. Nagkakaroon ng epekto, kumukulo. In a sense, parang nagkakaroon ng stirring up yung emotions niya. So, ganun tayo. Minsan kahit mag-isa ka di ba? Pag nanunumbalik yung alaala, nagkakaroon ng trigger yung emotion, nagagalit kayo, mag-isa kayo. So, yun yung reality. No? Talagang kasama yan sa mga, kung tawagin natin proofs of brokenness ng tao. Pag hindi ayos, shame, the same thing. Hindi lang galit, yung sense of shame matindi. Tingnan nyo, pag napahiya kayo, apektado kayo, yes. Di ba minsan may sinasabi, sa iyo ko na ipakita mo ka ako ron. Ayan, may mga ganon. May mga pagkakataon, maintindihan mo kung bakit si Adan nagtago sa Diyos nung sumuway. Yun ay pagpapakita ng shame. Di niya alam paano magre-react, may mali. Tapos andyan na, i-confront na siya. So may fear, may shame. Ayun pa yung isang emotion na dapat mo ring harapin, yung fear. Minsan, hindi mo maintindihan saan nanggagaling yung anxiety mo, saan nanggagaling yung matindi mong takot. So yun yung reality. Ang internal workings natin, nagkakos ng disruption sa atin. So kailangan talaga matulungan tayong maiayos. Kasi pag hindi, yung disruption na yun, nagkakaroon ng maraming epekto. Hindi ka makatulog. Di ba, mayroong mga, hindi lang sleeping disorders, may eating disorders. Mayroong socialization problems, yung hindi maka-interact sa tao. May mga ganun hanggang sa finally, magkaroon ng mas malala pang epekto. Ang sabi ng mga Amerikano doon, pag nagdala ka daw at naghawa ka ng baga, sino mapapasok? Hindi naman yung iba eh. Ikaw, when you hold hot coals in your hand, you get burned. Ganun din. Kaya may way dapat para i-deal. Paano ba ito maharap ng tama? Another passage, no? Yung Psalm 32 verse 3.
Mga Kung awit hindi ko 22. naibahagayag, yaring kasalanan. Sa buong maghapon, ako'y maglalang sa Okay, yan naman ang tawag dyan ay guilt. So pagka yung guilt, another negative emotion, ay hindi na deal, nanghihina yung tao at nagkakaroon siya ng tinatawag nating internal conflict. Minsan iniisip ng tao, eh ano kung mali? Sa tingin ko okay. Minsan may justification tayo eh. Pero tandaan natin, anything na related sa guilt, yun din yung nire-represent ng scripture. It damages the person. Kaya may mga times, broken-hearted yung tao. Bakit? Sa harap ng iba, tingin niya okay. Pero behind the scenes, alam niya mayroon siya nagawang damage. Kaya kung nakagawa ka ng damage doon, tiyak yun may damage sa'yo. Kasi ang relationship two-way. Nasira mo yung isa, nasira rin yung katambal nun. Ganun lang naman yun eh. So, ang pinaka-point sa atin dito, guilt. Nagkakaroon siya ng gano'n. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na recall factor. Kaya di ba may sinasabi silang, anong problema niya? Psychological. PTSD. Ano yung PTSD? Hindi yun, parang HIV, hindi sexually transmitted disease. Ang PTSD, post-traumatic stress disorder. Yung mga naging trauma in the past, mati-trigger. Kahit matagal na panahon na yan, dekada na, bumabalik na parang sariwa ngayon. So, ang guilt, sometimes may gano'n. Kung nagkaroon ng matinding epekto, nagkaroon niya ng minsan nalilimot mo for a moment eh. Pag biglang na-trigger. Kaya magugulat ka, ako bilang pastor eh. Minsan iniisip ko, totoo ba to? Nagseseremonya ka, ito ka mag-anak. Ito pumunta lang, makikiramay. Mas matindi pa umiyak to dito. Sabi ko, pigilan niya. Hindi makaseremonya eh. Minsan, iniisip mo, kumukuha lang ng pansin eh. Yung itong mga kamag-anak, nagbibigay ka na nga ng words of encouragement, ang iyak dito, yun talagang lumuluha, may hagul ko. Ito nagwawala, may naglulupas pa. Sabi ko, ilayo niyo nga muna, bakit ganyan? Then meron akong kinausap, sabi niya, totoo rin naman, may kumukuha ng pansin talaga. Pero sabi niya, may mga times, yung naging paglilibing, nag-trigger ng kanyang negative emotion, mayroon siyang karanasan in the past, dito lumabas. Hindi niya makontrol. Nanginginig, umiiyak, nagwawala hanggang sa pagkahinahimasmasan na, ano nangyari? Hiyang-hiya naman. May mga ganong occasions. So, just remember, yung pagkatao natin includes yung internals. Yun yung isang bagay din na pinapakita ng scripture. May pangalawa. Ito naman is about forgiveness. So, pagpapatawad ito. Bakit kailangan ng pagpapatawad? Ako nga, iniisip ko, central talaga sa ibinigay ng Panginoon sa atin is salvation. Pero sa gitna ng lesson of salvation is forgiveness. Iniisip ko, bakit? Laging inuulit-ulit ng Panginoon at ginagamit niya palaging modelo. So, ibig sabihin, kung inuulit-ulit niya, it must be very important. Na in-apply mismo niya, ano siya, kumbaga nandun sa top. For salvation, walang tadaig doon. Pero yung salvation mo, para mangyari, pinatawad ka, laging in-emphasize ng Panginoon yun. So, anong meron sa forgiveness? Nagsosolve ito ng human tension. Bakit? Ang tao hindi perfect. Ang kanyang mga karelasyon hindi rin perfect. Magkakaroon ng conflict yan. Ngayon, ang malaking tanong, ano gusto mo? Yung may gawak na relasyon ay mag-heal o yung relasyon ay manatiling may gap? Dalawa lang yan eh. Gusto mo mag-heal o gusto mo may gap? Pag gusto mo mag-heal, magpapatawad ka. Pero pag gusto mo manatili yung gap at gaganti ka, alagaan mo yung galit mo. Walang gitna. Walang gitna yan. It's either you heal or you hurt. Yun lang yung dalawang na yan eh. Wala namang gitna yan. So, tingnan natin kung ano sinasabi ng scripture tungkol dito. Sabi dito, Roma 5:8. Romans 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Okay. Puntahan muna natin yung kondisyon ng tao dito. Anong kondisyon ng tao? Makasalanan pa. Which means, hindi pa tayo nagsusorry. Madumi pa tayo. Ito yung point na hindi ka kaibig-ibig, hindi ako kaibig-ibig. Ibig sabihin, ito yung pinaka-worst moment mo. Kaya in-emphasize ni Paul
makasalanan pa. Pero during na time na hindi ka pa nagsosorry, hindi ka pa humingi ng tawad hindi ka pa nag-aayos, broken ka pa, madumi ka pa, yun yung panahong ibinigay ng Panginoon ng kanyang sarili sa iyo. Sino ba ang naka-offend? Tayo. Sino ang na-offend? Siya. Pero para mailapit ang relasyon, may gagawa ng hakbang. Ito ayaw gumawa ng hakbang. Siya na naka-offend, siya pa ang matigas, wala siyang gagawin. Maninisi pa yan. Pero ito na na-offend, siya nandun na agad yung attitude of forgiveness. Baka paano mo masasabi? Ibibigay niya sarili niya sa iyo Pangalawa, hindi ka naman nagsosorry pa. Pero gagawin na niya yung hakbang na tama. So, ibig sabihin, walang kinalaman ito doon sa iniisip natin na dapat pagka nagmamahala na, nagyayakap na at beso-beso na. Wala pa Ito, umaayaw pa Pero ito, nagpakumbaba na at gumawa na ng hakbang dahil yung pagpapatawad na sinasabi ng Panginoon, yun lang ang makapaglalapit ng naglayo. Pero kung ito, gagawin yung ginawa nito, may dahilan Ito, actually may dahilan. Ito, wala lang sa lugar Pero pagka nagmatigasan to, yung gap pa rin. Magmatigas to, may gap. Pag ito ay gumawa ng hakbang, maglalapit. Yun yung effect ng forgiveness. Kaya yung passage na yun, ang emphasis doon, nung kailan tayo madumi, hindi humingi ng tawad, gumawa ang Panginoon ng paraan, ilapit ang sarili niya sa atin. At tingnan natin ang isa pang passage. Ito, maganda yung emphasis dito ni Paul. Ephesians 4:31-32. Efeso 4:31 hanggang 32. Yes, 4:31-32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, magmabait kayo at maanuhin sa isa't isa at magpagawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Okay. Tingnan niyo yung unang mga salita. Sa English, get rid. Alisin mo. Bakit inuutos siya? Utos siya Dahil kung inisyatibo, gagawin mo hindi. Aalisin mo ba yung mga negatibong yan? Pag may conflict? Hindi. Yan yung mga inaalagaan. Pero tingnan mo yung in-enumerate ni Paul dito na inaalagaan ng tao pag may conflict. Walang positibo dyan. Pait, puot, galit, pag-aaway, paninirang puri, at lahat ng mga malisyosong galaw. So, ibig sabihin, ang tao nag-aalaga tayo ng hindi maayos, paggalit tayo. Ngayon, ang sabi, alisin. Bakit? Hindi na lang siya mag-alis. Malinaw ang sinasabi dito, inuutosan kang alisin mo. Dahil desisyon yung gagawin mo. Gusto ng Panginoon tulungan ka. Pero ikaw ang nag-aalaga So, ikaw ang kinakailangan magpakula ng mga yan. Dahil sa tagal ng panahon, kaya yan lumaki ng lumaki at naging problema ng iyong buhay. Na-feed yan. Na-feed. Kaya may mga times, pagka nagpagbibigay ka ng payo sa mga tao, i-reveal yung mga hurts at mga pains o kaya yung conflict na tumagal na ng dekada. Ang pinakamatindi, yung mga away bata pa, dala-dala hanggang adult life. So, ibig sabihin, gano'n ka seryoso yung epekto nun. At debilitated ang tao. Naapektuhan siya Di ba? Kaya nga, may mga taong nabully nung bata hanggang tumanda, hindi na nakarecover. May mga tao na nagawa ng hindi maganda marahil ng magulang o na ibang tao na sila ay bata. Nabulyawan, na negatibo yung mga sinabing mga na-absorb hanggang tumanda, dala-dala. Ganun, nagmamarka So, ang punto rito, may mga hirap. Hindi ito sinabing madaling desisyon, may hirap na desisyon. Pero pag ginawa mo yung desisyon, magkakaroon ng pag-ibig. Kasi hindi naman ito pinaalis na wala lang. Tandaan natin sinabi ko sa inyo, lahat siya negatibo. Lahat tayo meron yan. Pero may desisyon ka. Gusto mong manatilit alagaan yan, lalaki yan. Pero kung aalisin mo ngayon, magkakaroon ka ng kalayaan dyan. Yun yung modelo ng Panginoon. So, very important yun. Isa pa.
Romans 12:17-19. Ito, mainam din tong sinulat na ito. Romans 12:17-19. 17-19. Roma 12:17 hanggang 19. Huwag ninyong gantiin ang masama ang masama. Sikapin ninyong mamungay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari makisama kayo mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Paubayan ninyo sa Diyos pagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Okay. Magagandang mga talata ito. Kaya lang, isabihin mo to sa taong na-offend at taong galit, nakakainis. Bakit? Bakit pag ikaw yung na-offend, naiinis ka? Una, hindi ka makabawi. Ang isang issue natin dyan ay hustisya. Ang tingin natin, ang hustisya yung nagawa sa'yo, gawin mo rin. Di ba? Kaya nga, sa lumang tipan, di ba, may kaisipan ng mga tao noon, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Literal yun ha. Pag nabulag ko yung mata niya, tukutin niyo sa mata ko, patas kami. Ngipin sa ngipin. Pag nabungihan ka, ay bubungihan mo rin siya. So, bawi na. Hustisya. Kaya lang, pangit nangyari sa'yo, adi, ano nangyari sa kanya? Pangit na rin. Pero parang mukhang okay naman. Bakit? Patas na. So, ang punto ng Panginoon, lagay natin sa tamang kategorya. Yun bang masama? Dahil pareho na kayo nagawa ng masama, nagpabuti sa sitwasyon. Hindi natin ha? Nagawa na ko ng masama. Ginawa ko rin sa iyo yung masama. Bumuti ba ang sitwasyon? Eksakto. Pero pagka hustisya iniisip mo, parang okay. Pero yun yung punto ng Panginoon. Ulitin natin ha? Masama yung ginawa. Binawi mo yung masama. Pag sinabi mo, ay bumuti ang sitwasyon, ibig sabihin, masaya ka sa masama. Medyo unique nga yung kaisipan ng Panginoon. Kaya sabi niya, huwag na ikaw maghiganti. May pangalawa. Hindi lang hustisya ang sinire-resolve nito. Ang isa pang nire-resolve nito ay lack of patience. Dahil pag nasaktan ka, kailan mo gusto makita yung balik. Kaya tao mahilig sa karma eh. Bakit? Hindi naman yung biblical teaching, pero yan ang gustong-gustong gamitin. Kaya, nadapa ka. Kasi kanina nanunukso ka eh. Hustisya na agad tingin natin dun eh. Ganun tayo eh. Di ba? Hindi, ang atin kasi, ang karma kasi sa paniniwala ng mga Hindu, may cosmic law. Gumawa ka ng masama, babawi ang masama. Sa atin, hindi lang siya batas. May divine judge. May hukom eh. Siya ang magbabalanse ng lahat, hindi agaran. May mga times, it will take time. Di ba? Para kang punto ron, tiwala ka sa akin, ako ang bahala. Kaya nga sabi niya, ako maghihiganti. So hindi lang siya basta matitisod yung tao, biglang nasunog bahay, yun na yun. Ay, kita mo? Kanina, iniinsulto mo ko, nasunog bahay mo. Hindi balansado yun. Di ba? Pero iniisip natin, yun. Hindi baka naman nataw, nasunog yung bahay niya. Eh nagkataon bago yun. Hindi baka may mga pagkakalapin, duduktong na agad natin eh. Di ba? Eh paano yung gumawa ng kabutihan? Biglang nabuntol pagkatapos. Eh hindi naman din karma tawag doon. Ang punto rito, ang Panginoong Diyos, may pamamaraan siya na balansihin ang lahat in time. Pero again, ang tao, nababagalan tayo. Kung gusto nating hustisya, agad-agad. Well, sa tao, walang problema yun. Magreklamo ka, ba't ang korte, ang tagal ng gulong ng hustisya? Walang problema yun. Kahinaan ng tao yun. Pero ang Panginoon, may timing siya. At may pamamaraan siya. Ang sabi ng Panginoon, tiwala ka, ako na bahala. Kasi pag ikaw ang humakbang, hindi natatapos. So, meron kang may ginawang masama sa'yo. Ito yung isa pang tanong eh. Gaano mo katindi gusto bumawi? Gusto mo ba yung, halimbawa, 3 pokpok yung binigay sa'yo. Gusto mo ba 3 pokpok lang? Ano ilang pokpok gusto mo? Di ba? At minsan yung pokpok, hindi lang pokpok. Actually, gusto mo minsan mapatay siya eh. Ganon katindi ang intensity ng galit ng tao. Kaya nga ang punto ng Panginoon, walang tapos yan. Babawi ito. Tingin naman nito, yung ginawa sa kanya, higit, dilalamangan niya. Feeling nito, hindi patas, wala kayong tapos niya. Kaya hindi ba may konsepto nga ng redo sa Pilipinas? Yung ubusan ng lahi. Walang sumbungan sa pulis yun. Pero mauubos talaga lahi mo ron. Bakit?
Hanggat hindi nauubos lahat ng miyembro ng pamilya tinangkan, tuloy-tuloy eh. Pati yung wala nang kinalaman, dami-dami na. Ang tawag doon kumakalat. Kumakalat yung kasama. Kaya ang punto ng Panginoon, hindi nyo kayang i-contain. Ako kaya ko i-contain. Tiwala mo sa akin para hindi lumala. Kasi kung halimbawa ngayon sinaktan ka, sino biktima? Pero pag mas matindi yung pananakit na ginawa mo doon sa nanakit sa'yo, sino kontrabida? Eksakto. Nagsishift yung kalagayan. So ang punto ng Panginoon, ako bahala. Kasi mas naiintindihan ko ang hustisya at ito yung tama. Ngayon meron ding sinasabi dito, no? Yung pagpapalit ng kasinungalingan nating daladala gamit ang katotohanan ng Diyos. Di ba may sinabi? Malalaman mo ang katotohanan at ito'y magpapalaya sa iyo. Siyempre, ang pangunahin doon ay salvation. Pangalawa doon, yung reality na hindi lahat ng mga realidad sa mundo ay katig sa Diyos at tama. May mga realidad sa mundo na mali. At minsan ito rin. Pag na-overwhelm ka ng negative emotion, yung akala mong tama, pag humupa yung damdamin, mali pala eh. Di ba? Nakasubok mo na bang magalit ng matindi? Ang madiscover mo, hindi lang pala siya may gawa, o kaya wala naman pala siyang kinalaman. Pero yung galit mo, nung panahon na yun, parang tingin mo, okay. Di ba? Yung tamang hinala, halimbawa, parang selos. The same thing, di ba? Alam ko, meron nagka-discover, wala. Wala talaga. Pero yung ibinigay mo ng buhos ng galit at yung emosyon, matindi na. Yun yung yung sinasabi nga hindi porke nararamdaman mo, okay. Yung nararamdaman mo, kadalasan, gumagana dahil nasa isip. So, kinakailangan palitan yung nandito. Ay, papalit natin, hindi lang yung panukala ng tao. Yun nga po nagkakaproblema eh. Ipapalit mo yung katotohanan ng Panginoon. So, tingnan natin paano gagawin. Romans 12:2. Ito yung popular na passage na para sa atin. Romans 12:2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-ibang na kayo at magbagong isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung anong mabuti, makalulugod sa Kanya at talagang ganap. Okay. Tingnan mo lahat ng kategorya ng sinabi ni Apostle Paul pag binago ng Panginoon ng isip natin. Mabuti, nakalulugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Kasi ang tao, pagka meron kang mga negative emotions and experiences, nagiging self-centered tayo. Ibig sabihin, pinoproteksyonan mo yung katayuan at kalagayan mo eh. Ang problema, yung protection na yun, minsan, kung aaminin natin totoo, minsan wala na rin sa lugar. Di ba? Diyan basta protektuhan yung sarili. Ito, maririnig mo itong mga katwiran. Eh kaya lang naman ako kumilos ng ganyan eh. Eh kasi ginipit niyo ako eh. So pinalalabas mo, yung pagkakagipit mo ay okay dahil sa ginawa nila. So may mga pagkakataon naman, ang sinasabi mo, eh okay lang naman akong makapanakit. Sinaktan din ako eh. Yun nga yung ganti kanina. So iba yung mag-isip. Pag mundo ang kausap mo, sasabihin sa'yo, okay lang yan. Pag tinignan mo sa salita ng Panginoon, hindi okay yan. Sa malaking tanong, ano i-retain mo, alin ang bibitawan mo? Yung katotohanan ng Diyos o yung kaisipan ng tao? Kasi magkaiba eh. So ang point niya Apostle Paul, bitawan natin yun sa mundo. Retain natin yun sa Panginoon. Kasi yun ang mabuti, yun ang tama at totoo. Yun makakatulong. Hindi madali ha, wala sinabing madali dito. Wala kang mababasa sinabing madali. Sinasabi lang, ito yung tamang galaw. So yung last passage natin for this, Hebrews 2:11. Anong chapter ba sila? Chapter 2, verse 11. Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng napapabanal at ng pinapaging banal. Kaya hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Okay. So sino daw ang kayang tayo ipabanalin? Panginoon lang eh. Sino ang mag-uugnay sa atin sa tama? Panginoong Jesus. So ang punto, anything na gagawin natin na contrary sa kalooban ng Panginoon, most likely, either maglalayo sa atin sa Diyos at maglalayo sa atin sa isa't isa. So ang hinahanap mo yung pag-aayos.
ang word ay reconciliation. Sa English kasi ang word dito, He reconciles. So, ibig sabihin ng reconciliation, may conflict. Nagkaroon talaga ng hidwaan. On the other hand, may ginawa para malagyan ng tulay, yung nagkahiwalay na ugnayan. So, ang Panginoon na may kakayahan. Kaya ko ba? Gusto ko. Pero ang kaya, Panginoon, may kakayahan para tulungan tayo. So, napakahalaga nung paunawa ng kanyang mga salita. So, yan ang emotions. No? Tuloy natin yung ibang mga passages next week para lang makita pa natin, paano ba natin ito i-deal? Ano ba yung mga kailangan kong gawin? Kasi tayong lahat, may mga times, akala natin hindi. Pero dahil emotional beings tayo at may interaction tayo sa isa't isa, meron tayong epekto nun. Good, may magaganda, pero may kabilayan. The bad ay kasama. No? So, yan yung realities ng buhay natin. So, Basta yung bawa, sabihin, kasi pagka yung napahiya ka na o nagawan ka, talagang hirap talaga masasabi. Pinatawad ko na siya, pero pag nakita mo, gusto. Diba? Tapos sasabihin, matanda ako sa kanya, bahala siya yung mauna. Hindi, Yes. Yan eh. Ang tawag natin dyan, natural reaction. Bakit hindi? Kasi ang hustisya, kadalasan, pag tayo nag-iisip, on our side. Kaya hindi ba ang sabi nga nila, sama-sama sa iyo ang tatlong papel. Ikaw ang biktima, husgado ka pa, at ikaw pa ang tagapagpatupad ng batas. Kaya hindi ba, saktan mo ko eh. Mali ka. Kaya dapat magdusa ka. Judge, a victim, judge, and executioner. Pero sabi ko nga sa inyo, may mga pagkakataon, bakit ba nagka-conflict? Hindi naman pwedeng may nag-aaway mag-isa. May pagkakataon, kaya nagkaroon ng gulo, nagkaroon ng conflict, may papel ka rin. Iba yung tinaunan ka, o iba yung binibiktima ka lang talaga. Pero may mga pagkakataon, baka yung conflict, involved ka rin. May nagawa ka, maliit o malaki, na nagdulot din, uminit yan. Sabi nga sa sayawan, kung mag-partner yung klase ng sayaw, sumasayaw siya, di kasama ka. It takes two eh. So ano yung part mo? Ang point doon, yes, may nagawang mali sa'yo, pero evaluate mo rin. Tawa mo, ano rin ba yung aking naging papel dito? Kasi yung realidad na yun, magpapaunawa sa'yo at magpapababa rin ng tension. Minsan yun ang ayaw tingnan ng tao, yung kamuuhan. Gusto mo lang, lalo na pag may kaharap na iba, hindi mo bubulgar yung iyo. Kaya half-truths tayo pagka nagpapaliwanag sa mga conflicts eh. Ako, pagka ginagamit akong arbiter ng mga nag-aaway, nagiging maingat akong pagkatas ko magtatanong pa ako na magtatanong, hindi ako agad magko-conclude. Bakit? Kasi alam ko yun na pagka, di ba bilang tao, pagka nagpapaliwanag ka ng side mo, sino lagi panalo? Sino lagi masama? Pero hindi naman pwedeng laging gano'n. Kasi dalawa kayo nag-aaway, ito sinasabi puro gano'n, ang sinasabi nito puro gano'n. Then, ang punto nun, ending, walang mali. Diba di kayo nag-aaway? Kung walang mali, at pareho kayong tama, di sabi ko, unawain mo rin. Kaya minsan ang hirap mag-conclude. It takes time, wala naman yung, magkamay na lang kayo, madaling sabihin nyo, magkakamay sa harap mo yun, pero naaayos ba? Hindi ganun kasimple. May mga times nagkamay na pero samaan lang doon, nandun eh. Kaya, sabihin mo na lang, sana, kilos kayo at makapag-desisyon na hindi na magpapalala. Doon na lang muna. Hindi man kayo makapagkamay, mag-decide na lang kayo, palalain itong sitwasyon. That's one. Hindi lang yun. No? May mga pagkakataon, pagka nakita, Pero yung gusto naman pag-galit, sobrang galit pa. Susumpa kita. ay, Hanggang pangit. tapos meron pa nga yung, hindi ba? Kikirik kitang kandila sa Yung ipapanalangin ka pa nga eh. Oo, Kaya, meron na. Ako na, Oo. ilang Patay ka na, ganun po. Marami. ilang years nag-iirap ko. Kailangan bumalik sa yan, di ba? ayan, yung nagbibitaw, naniniwala din. Ang ano naman doon sa Bible, kung ikaw ay Christian, di ka tatablan ng mga ganyan. Pero yun nga yung sabi, na-discuss ko to, didiscussing ko to sa Friday. Ang tawag doon, the sins of the tongue. Yung sa sins of the tongue, isa yan dyan. Dalawa kasi, you can utter blessings
Or you can utter curses. Minsan yung nag-utter talaga tayo ng curses pag galit ka eh. Hindi kita maaabot ng bala. Pero magkakaroon ng sakit buong pamilya nyo. Mamamatay mga anak. Matitindi talaga. Eh, may isa akong napuntahan nun eh. Ang claim niya, kasi mayroon siyang anak na special. Tinutokso ng kapitbahay. Nag-aaral daw siya ng orasyon. So kumuha. Kung ano sinuko sa akin, may balahibo ng uwak. Sabi ko siya, nakuha yung balahibo ng uwak. Eh, hinanap daw niya. May itim na balahibo. Ang matindi yung baho ng ulo, yung skull. Saan ka kumuha? May kaibigan po ako si Pultorero dito daw sa Grabe. taga-dagat-dagatan dito ata sa bandang Laloman. Nakakuha siya ng, di ba yung minsan yung mga butong hindi na kiniklaim? Oo. Nabigyan niya, may nasa sako eh. Isusuko po, pastor. Sabi ko, kailangan po kuha na. Hindi ko kinuha eh. Sabi, tapon mo na lang, balik mo dun sa si Pultorero. Kung mga idols lang yan, madali-dali. Pero, mamaya, akala may pinatay pa ako. Pangalo, may sakit kasing dala-dala yung mga ganun. Oo. Pangatlo, kailan mo naman kukunin? hindi yung gano'n. Pero kumuha siya. Sa paliwanag niya, katutokso ng kapitbahay sa anak niya, sinumpa daw niyang mamatay. Eh nagkataon nahulog sa bubong. Namatay. So ang duktungan, simple lang. Kaya nahulog, sinumpa niya dahil, Ganito. ngayon ang tinanong ko sa kanya, sa tingin po ninyo sa Diyos yan. Doon siya medyo natigilan. Christian siya. Oy! Actually, nirekomenda sa akin sa isang church. Nagsisimula na umaten. Pero yung nangyari na ito, hindi pa sa Christian. Pero sabi ko sa kanya, sige, kung ano man yung pinasok mo, sa tingin mo ba sa Panginoon niya? Eh sabi niya hustisya po yun. Kasi hindi naman tama. Pero kako yung panunumpa sa Diyos ba yan? Ngayon, pinakita ko yung binabasa natin, Deuteronomy 18:30. Yung divination, spiritism, mga verses ka yung ina-utter dyan, hindi sa Panginoon. No? Paano naging sa Panginoon, sinumpa mo yung tao. Yun. Kaya nga, sinusuko niya. Sabi ko, balik mo na si Pultorero. Yan ang balahibo ko, kukunin ko, susunugin ko. Pero yung bawal na pula, balik mo ron, at baka mamaya nakasuhan tayo ng kung ano. Pero tama yung sinasabi ninyo. Lumalabas eh. Kaya nga yung sins of the tongue. No wonder, sabi sa Bible, in your anger, do not sin. May karapatan ka magalit, kasama yan sa bakagda ng damdamin eh. Pero habang nagagalit ka, huwag kang magkasala. Isa sa mga typical na kasalanan habang tayo nagagalit ay, kaya hindi ba sabi nga, si James yung nagsabi, sabi niya, be quick to listen, slow to speak. So ibig sabihin, maging mabilis ka sa pakikinig, maging mahinahon ka sa pagsasalita. Kasi nga, pag galit tayo, minsan, yun. Hindi mo na mababawi yun, Pastor. Iba kasi yung salitang, iba ako, iba yung saktan mo na lang ako, huwag na lang yung sasabihan ako. Ang sakit niya. Wow. Yes. Kaysa Kaya yung po. sakit, sandali lang, mawala. Na, Pero yung salitang umaan sa Tanda. hindi mawawala rin, lagi mong Yeah. ulit-ulit na isip. saka parang bala. Opo. Pagka ang baril daw, tinutok mo, pinutok mo, lilipad yung bala. Once na lumipad na yun, hindi mo na yan may babalik. Kung sino tamaan yan, madadamage yun. At galing yun sa'yo. Yun yung pinaka-idea na sa Friday, yun na ating magiging discussion. Sins of the tongue. Pero Pastor, iba niya sabi, bahala ng Diyos sa'yo. Narinig siya matao. Sa isang banda, wala namang problema. Hindi yun. Yung galit niya, basan doon pa rin. Sa halip na magmura ka, manumpa ka, so, yun na lang banggitin mo. In a sense, biblical naman. Bahala na Diyos sa'yo. Nakahinga ka. Kaya dalawang bagay ang hindi mo nagawa. Hindi ka nagsabi ng masamang salita at hindi ka nanumpa. So, yung ganong expression, para sa akin, tingin ko, wala masyado siya problema. Yung iba nga sumisigaw Pero sa halip na mura, God bless you na lang. Meron akong nakasabay kasi yun namang dumadaan sa sakyan. Tama Napakatuloy. ba yun, Pastor? Tumilamsik yung mga tubig, di ba sa kami? Ako talaga gusto ko nang pumulot ng bato. Sabi ko, yung nasa harap ko, hindi ko naman kakilala. Sumigaw God bless you na lang. Talaga basa. Pero iniisip ko sa isang banda, may control na rin. Tapos ganun yung sasabihin mo. Well, in a sense siguro, Di ba parang na sa halip na magmura ka, yun na lang yung expression mo.
In a way, parang ano eh, yun yung sinasabing repaying evil with good. Kung paano man yun mag-workout, okay na rin. Pero ang pinakamaganda, hindi malevolent ang salita. Parang galit na galit ka. Oo. God bless you. Yung vengeance is mine applicable din sa non-Christian. Tama ba yun? Hindi, ang instruction talaga nun, yung maniniwala sa prinsipyo ng Diyos. Ako sa non-Christian may apply. I mean, kahit siya, hindi siya Christian, pero na injustice sila. Kasi sa Panginoon na lang ang magano sa inyo. Hindi, ang idea ng hustisya in the first place, kung ito yung krimen na, may hustisyang pamahalaan. Hindi ibig sabihin kahit Christian ako hindi Christian, hindi ko yun, gagamitin mo yun. Hustisya yan ng pamahalaan, tinalaga rin ng Panginoon. Sa Diyos ko na lang. May mga pagkakataon gano'n, pero hindi masamang i-consider mo hustisya ng pamahalaan. Ang punto lang nito, yung mga halimbawa, mga injustices na tinapi ka, Naloko ka. niloko ka, may mga times talaga wala ka namang magagawa na eh. Di, yun na, pagpasa Diyos mo. Applicable sa lahat. Wala akong sinasabing. Nasa sa'yo, decision mo yun. Kaya nga ang ano ng Bible, you decided for the situation na kinalalagyan mo. Hindi kayo pwede i-decide sa kanya. I mean sa, di ba, ang sinabihan ni Kristo, para yung Panginoon, sa lahat yun. Ang kausap niya kasi dito, mga ano eh. Ay, kung si Paul sa Romans, mga Christians yun. Yun yung binabanggitan niya. Pero yung forgiveness, ang Panginoon, yung mga nakikinig sa kanya. So both believers and common hearers, nandun din. Kaya very challenging, actually very challenging to. Kaya nga, yun yung sinasabi ko sa inyo, once inungkat natin yung sa damdamin, makikita mo, may mga galaw tayo from an emotional standpoint na hindi lalabas from a godly standpoint. Ma-discover mo eventually, bottom line. Ang tawag kasi doon, self-preservation. Pinoprotektahan mo yung damdamin mo, yung pananaw mo. Kaya ang problema, creative din yung utak. Yung kwento, selective ka. Kaya ito sinasadya mo o talagang ganun. Ang nakita mo yung sa'yo. Hindi mo makita yung para doon sa kabila. So, yun yung yun yung trick ng emotions eh. Pangalawa, iba ba yung Marites? May kasama kang Marites at Marisol. Yari ka lalo. Nagkakaroon ng complication. Pero next week, tingnan natin. Habang pinag-uusapan yung ganyang mga kalagayan, then you will see na talagang may prinsipyo. Meron po akong tanong, pwede po. Sure. Meron po kasi akong isang kapatiran doon sa dating church. Kasi sinabi ninyo na Diyos na ang bahalang bumanti para sa'yo. Kasi meron po siyang binitiwang salita sa akin noon na kasi nagagalit po siya sa akin dahil ginagamit ako ng Panginoon eh. So marami po talaga akong gawain sa church. Siguro, ang tingin ko po sa kanya, parang nagkakaroon na po siya ng insecure, paano kung gano'n. Tapos nagsalita po siya sa akin na wala na ibang mga kapatiran hindi na umaaten. Kasi nandito kayo. Sabi po niya gano'n sa akin. Nagulat po ako doon kasi hindi ko po alam kung ano po yung nararamdaman nila sa akin. Basta nagpatuloy pa rin po ako sa Panginoon pero umiyak ako noon kasi nasaktan ako doon sa mga sinabi niya. O ano, masaya ka na? Sabi ganyan sa akin. Wala na yung mga kapatiran, hindi na umaaten kasi dito ka. Sabi ko, bakit? Anong problema? Pero hindi ko po siya kinumpronta doon, kundi pinabayaan ko po. Tapos, mga 2 days po yung nakakaraan, nabalitaan ko po na nagkasakit tapos nabubo ng kotse. Pero doon po sa pagkakabungga niya sa kotse, hindi po masyadong hindi naman po malala, wala naman po siyang pero naawa pa rin po ako sa kanya. Sabi ko, Lord, kawawa naman po si sister. Pero nasaktan po ako doon sa ginawa niya sa akin. Ano po ba yung matatawag po sa ganun? Well, pwedeng nagkataon. Pwede talagang galaw ng Diyos. On the other hand, mahirap talaga. Parang kaligtasan niya, ligtas kaya siya. Hindi ako nakakala nun, Diyos nakakala nun. Basta ang ano natin, the Lord is working. Ang problema lang kasi sa tao, lahat ng circumstansya, pinagtatahi-tahi natin. Bibigyan lang ito yung conclusion natin for now. Next week, tutuloy natin. Nakapanood na kayo sa pelikula ng akto ng isang kontrabida. Na ang kontrabida, pagka yung kanyang kaaway, natatalo na eh. Pansinin natin minsan. Pag naapi tayo at napasama yung gumawa sa atin, para tayong buti nga. Nag-iiba eh.
Kaya ang idea dito ng Panginoon, mapapansin mo, kaya nagde-develop ng hatred. So, bakit ganun? Ayun yung on the other hand, kung may simpatiya ka, yun yung normal. Dahil normal sa atin, kaya may mga tao maririnig ka, kahit na may nakaaway ako, ayokong mangyari sa kanya yung nangyayari sa akin. Yun, simpatiya tawag doon. Minsan inisip natin, yun nga magandang mangyayari sa kaaway. Natural. Pero yung kanya, may simpatiya siya. Ibig sabihin, sensitibo pa siya. Yun din yung sinasabing heart of flesh. Hindi pa heart of stone. Heart of stone, sensitivity. So, ibig sabihin, may tama at may hindi pa tamang nagiging reaction. Next week, tutuloy natin para kaanin natin. Ay, buti nga sa kanya yan kasi God Ikaw mo God bless. Pero alam mo, Pastor, kahit gumagawa ko sila ng hindi maganda sa akin, hindi ko talaga ako nainig kaya hindi ko nag-iisip ng gano'n na ganyan sila or sumagot ako ng hindi maganda. Tahimik lang po talaga. Si Lord lang ako nakikipag-usap. Pastor. Better reaction talaga yan. Yun yung best reaction. Kasi mas naaawa ko kasi ako sa kanila. Yun po talaga yung nararamdaman ko sa kanila. Yun lang po. Okay. Sige, so salamat. Pastor sa closing prayer. Sige, Lord, sa amin pong napag-aralan, pinakita niyo sa amin ang mga katotohanan na dapat din po namin ma-apply. Aminin namin, hindi madali. Marami kaming mga aches and pains, Panginoon, based sa amin pong mga nararamdaman. But with your help, Panginoon, gusto rin namin matilito ayon sa inyong layunin at pamamaraan. Pangunahan niyo ang aming mga buhay. Sa inyo po ang kapurihan, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. And God bless us all. Thank you. Mga kapatid, maganda